sa pagtuturo ngayong umaga, pagbabahagi ng kanyang salita na may kaugnayan po sa panalangin. So tayo po nasa part 2 na. Tapos na po ako dun sa part 1. Ginawa ko po siyang part 1 and 2. No? Hinimay po natin ang salita ng Diyos. At ngayon po, tayo po ay nasa part 2 na. No? Ayan po. So, isishare ko po siya sa inyo. At tulungan niyo po ako, tulungan nawa ako ng Panginoon kung paano po ito ma-share. Yan. Ayan. So, nasa part 1. Nasa part 2 na po tayo. Pali, ito na po ang out of 12 sessions. Ito po yung pangalawa, no? Pangalawa po ito. Talagang ang maturity session po, maturity series ay naglaan po talaga ng panahon sa pananalangin sapagkat ang panalangin ay hindi po isang maliit na bagay. Ito po ay isang bagay na ginagawa na natin, mahalaga ito. At kung meron po tayong sapat na pangunawa kung ano ang panalangin, hindi po ito magiging mabigat para sa atin, kundi ito po'y ituturing nating napakahalagang bagay, bahagi ng ating buhay at marahil sa inyo, when you realize that prayer is the important link, pakikipag-ugnayan sa Panginoon, ma-encourage po kayong sa lahat ng inyong ginagawa ang panalangin po ay may malaking bahagi sa inyong buhay kung paanong ang ating Panginoong Yesus naging malaking bahagi po sa kanyang buhay ang pananalangin. Siya po ay dadakpin na lamang, nananalangin siya. At nasa krus na siya, nananalangin pa rin siya. Ganyan po kahalaga ang pananalangin na siyang pakikipag-ugnayan po sa ating Amang nasa langit. Prayer Part 2 Maturity Series. Sisimulan ko na po, no? So, nung mga nakaraan po, yung tatlong questions ang atin pong tinalakay. Ano ang panalangin, no? Yung pangatlo nga pong tanong doon, ano yung mga pitong principles sa pagpipray, no? Yun po ang natalakay natin, napakalaga. Tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus, sa tulong ng Santong Espiritu, no? Tayo po'y nananalangin ng may pananampalataya. Kilala natin ang Diyos na ating tinatawagan, no? We should pray, we should call, we should address our Father in Heaven. Ngayon po, no, how should we pray? Ito po yung pang-apat na tanong, paano ba tayo manalangin? Ang sabi po ni Jesus, no, this then is how you should pray, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Sa iba po, hallowed be your name. Sa iba, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. So may pakiusap po ako kung sino po sa inyo ang pwedeng mag-post mamaya sa mga verses, lalo na kung hindi po siya nakapost dyan pero binanggit ko siya. Kung pwede pong i-post po ninyo sa Tagalog, malaking bagay na po sa akin, no? So, ang sabi po dito sa unang scripture na binasa natin, this then is how you should pray. Si Jesus po ang nagsabi sa mga disipulo kasi nagtanong sila. Sabi, Rabbi, Master, Lord Jesus, turuan niyo po kami kung paano manalangin. Kaya ang sabi naman ni Jesus, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Tapos po, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ang binasa ko po ay nasa Bagong Tipan, New Testament, ang unang aklat ng Bagong Tipan, Matthew chapter 6, 9 to 13. So ano po ang atin pong matututunan dito sa sinabi ni Jesus na ganito kayo manalangin? Una po, no? Ito ay pattern na sinabi po ni Jesus para sa lahat ng believers or mananampalataya na dapat po nating sundin, no? Ito yung pattern, no? Ito po yung tinatawag na Lord's
Prayer. Sa iba naman po, hindi siya Lord's Prayer. Sabi nila, Apostles' Prayer yan. Sabi gano'n, no? Ano man po ang tawag, ito pong Lord's Prayer na ito na sinabi ni Jesus, hindi po niya pinapamemorize, no? Hindi po yun na tuwing tayo mananalangin, yun ang sasabihin natin. Paano kung ang panalangin natin ay ah, nasa panganib tayo, no? Our Father in Heaven, yun ba ang ating papanalangin? Yun lamang po ay pattern. Kahit hindi nyo po siya memorize, pero kung alam nyo, no, ang guide or outline kung paano manalangin, no? At pag yun ang finalo natin, yun na ang ating panalangin kumpleto, no? So, kung ano siya, no? Balikan muna natin siya, no? Kung hindi pala siya i-memorize, bakit sinabi pa ito ni Jesus? Makikita po natin, kaya sinabing ito ay pattern. Dahil po, tingnan nyo ang sabi ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano pong ibig sabihin nun? Makikita po natin sa pananalangin, naka-address ito sa Father in heaven at hindi siya agad humingi ng kung ano-ano, kundi pinapasalamatan, pinupuri muna ang Father in heaven. Kinikilala ang kanyang paghahari. So kung tayo po'y mananalangin, kahit hindi po natin sabihin, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, pattern po siya. Ang ibig sabihin, kapag tayo po'y nanalangin, sasabihin po natin, aming amang nasa langit, pinupuri ka namin, dakila ka. So, ang ibig sabihin po nun, ang ibig sabihin ni Jesus sa ating pong pananalangin, kailangan muna nating kilalanin ang ating Ama, pinupuri, no? Sinasamba, no? Kinikilala kung sino siya. Yun pong ibig sabihin dito, no? Kinikilala ang kanyang kapangyarihan, no? Yun pong ibig sabihin sa unang bahagi. Yun ang pattern. Bago po natin sabihin yung mga hinihingi natin. Katulad nito, pagkatapos kilalanin ang Father in Heaven, sinunod ni Jesus yung Give us today our daily bread. So pagkatapos, so pattern nga po siya, no? So kahit hindi mo siya eksaktong sabihin ganyan, kung sa unang bahagi, tinatawag mo ang Diyos sa langit na Ama, dinadakila mo siya, sinasamba mo siya, at kinikilalang ang kalooban niya, ang siyang makapangyari dito sa lupa, kung paano siya naghahari doon sa langit. At pagkatapos kung may pangangailangan po kayo, limbawa na Panginoon, ang amin pong pangangailangan ngayon, Lord, katulad po ng inyong paggalinga, Panginoon, ang kagalingan sa mga sakit at karamdaman, ang aming kakanin, Lord, kayo po ang magkaloob. Ito po ang ibig sabihin ng give us today our daily bread. Yung pangangailangan po natin, sinasabi po natin. Gayon din po, meron po sinasabi dito na humihingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya po sabi, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Kaya mapapansin po ninyo, kapag tayo nananalangin, pagkatapos po nating kilalanin ng Diyos na nasa langit, mapapansin po ninyo, meron tayong sinasabing, Panginoon, ano man pong aming pagkakasala, patawarin mo kami, O Diyos. At maganda po na kung meron tayong mga taong ah, nagtatampo tayo. Dahil kung minsan, meron silang nagawa, sinadya man o hindi, na tayo po ay nagdamdam, mahalaga na sinasabi nating Panginoon, maging ang mga taong nagkasala po sa amin. Lord, pinapatawad po namin sila. Kasi dito po, pinapakita, dahil sinasabi ng Biblia, kung meron po tayong mga taong kinagagalitan, nagtatampo tayo, galit tayo, pagkatapos tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Ama, kung hindi naman po tayo nagpapatawad, hindi po pakikinggan ang ating mga dalangin. Kaya si Jesus ibinigay po rito yung bahagi ng panalangin itinuturo niya na humihingi tayo ng tawad sa Ama at pinatatawad din po natin ang ating mga um, kamag-anak, minsan asawa, kung minsan po
ah, kaibigan, kahit sino na tayo rin ay may galit sa kanila. Kaya po, mahalaga yun, binanggit po ito ni Jesus. Not necessarily na word for word sasabihin natin, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Pwede rin, kaya lang pattern nga po siya. Kailangan sabihin, sino ba yung mga taong kinagagalitan natin, no? Sino ba yung taong may sama ng loob sa atin? Binabanggit po natin yan sa Panginoon. At kung meron tayong pagkakasala sa Panginoon, hinihingi natin ng tawad. Halimbawa, Lord, nagnakaw po ako. Lord, nagsinungaling po ako. Panginoon, nangalunya po ako. Patawarin mo ako, Panginoon. Nagsisisi po ako. Mahalaga po yun, no? At ayon pong panalangin na Panginoon, ingatan niyo po kami sa anumang uri ng kasamaan. Huwag niyo po kaming hayaang mahulog sa tukso, Panginoon. Kami proteksyonan kay Santanas, sa mga anumang espiritu. Mahalaga po yan. Yan po ay pattern. So, again, no? Si Jesus po ang nagturo kung paano ang manalangin. Kaya po, how should we pray? Ang sabi po ni Jesus, tinuruan niya ang mismong mga disipulo po niya, no? So, pattern po siya, no? For all believers to follow. Kahit hindi mo siya ma-memorize, kung alam mo ang mga concepts na naroroon, no? Guide or outline kung paano manalangin, pag ito ang ating sinunod, kumpleto ang ating pananalangin. Ngayon po, ito po ay akin pang ipapaliwanag. Ito yung mga steps na meron upang ang ating panalangin ay maging kumpleto, no? Ito po, no? Una, this is then how you should pray. Sabi po ni Jesus, Our Father in heaven, hallowed be your name. So, anong ibig sabihin nun? Sa ating pananalangin, ang unang gagawin natin, give worship to God. Yan na po, no? Sambahin mo muna ang Diyos. Huwag kang agad pagyuko, Panginoon, nais ko po ng ganito. Yun po ay sa mga kalagitnaan mo ng panalangin. Kailangan mo nang i-worship po ninyo ang Diyos. I-worship natin ang Diyos. Kahit naman, halimbawa sa bahay, kumakatok ka, no? Pagkatok mo sa bahay at pag binagbukasan ka ng pinto, di ba? Babatiin muna yung nagbukas ng pinto. Kilalanin muna, kinikilala muna, pinasasalamatan muna yung nagbukas ng pinto at nakangiti. So, para yung nagbukas ng pinto, nakangiti, wini-welcome ka. Gayun din po sa pagpipray sa Lord, no? Let us worship Him. Kaya po sabi ni Jesus, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ito pong words na ito, pagpapakita po ng pagsamba sa Diyos. O Panginoong Diyos, dakila ka, Panginoon, banal ka, makapangyarihan ka. Yun po ang dapat nating gawin. Give worship to God. Yun po, no? Yan ang steps, no? Number 1, no? Ito pong step na ito ay ito ang pinakamahalaga sapagkat ito pa lamang sa unang bahagi pa lamang, no? Atin na pong sinasamba ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat, no? Pagbibigay ng papuri at pagbibigay po ng paggalang for His glory and magnificence. Pag-thankfulness, kung anong ibinigay sa atin, pag-praise, no? Kung sino siya sa ating mga buhay, mag-reverence, paggalang, pagdakila sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang kariktan sa mga buhay natin. So nakikita po natin yan, no? Sa Psalms 95:2, no? So kung meron po kayong kung meron pong pwedeng um, post ng Psalms 95:2, Psalms 103 verse 1 to 5 at Psalms 95:6 to 7, isulat niyo po yan, no? Kung nais niyo pong purihin ang Diyos sa pananalangin, di po ba tinuturuan po namin kayo na isama niyo po ang word ng Panginoon sa pananalangin? Yan na po, no? I-quote nyo ang Psalms 95 verse 2 sapagkat nagpapakita ito ng pagiging mapagpasalamat kung ano ang binigay sa atin at na
na tayo binabantayan ng Panginoon. Salamat po sa pagbabantay niyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyo po, Panginoong pag-iingat sa amin. Pinupuri ka namin, dakila ka, Panginoon. Lord, kahanga-hanga ka, karapat dapat kang sambahin. This is the step po na the most important because we worship our Father in heaven. Hallelujah. Amen. Amen, no? Ayan po, no? Tingnan ko po yung inyong pinost, no? Titingnan po natin. Ako po muna ay mag, ayan, no? Ganito kayo manalangin yan, Sister Jen, no? Ayan po, no? Matthew 6:9-13. At yun naman pong awit, 95 verse 2, sabi, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya'y purihin ng mga awiting may tuwang galak. Alam niyo po ba kapag tayo umaawit, halimbawa, bago tayo manalangin, halimbawa, as we worship, as we gather, may we glorify your name. Maging ang pag-awit na ganyan, yan po ay pagsamba sa Diyos. Alam niyo po ba yon na pwede nating awitan ang Panginoon? Kaya po maraming mga nilikhang awit na tingnan niyo po, no? Sila ay nagbibigay ng papuri sa Diyos. Pwede niyo pong awitan ng Panginoon. Sasabihin niyo, Lord, sa oras pong ito, nais ko po kayong handugan ng panalangin. Nais ko pong i-express sa inyo ang aking malalim na paggalang sa iyong pangalan. I sing praises to your name, O Lord. Yan po ay pagdakila, lalo na po sa inyong mahilig sa pag-awit. You can express your worship to God sa pamamagitan po ng awit. Sabi po sa Psalms 103, 1-5, ganito pong gagawin natin, no? Ayan, pinopost na po ni Sister Jen. Sister Jen, if you are able, or any one of you who can read the Word of God, pag sinabi ko pong pakibasa po ang ganito, please pakibasa po ninyo. Sige po, no? Dadako po ako uli doon po sa akin pong PowerPoint. Yan, no? Ayan, ayan. Balik ako dito sa PowerPoint ko, no? It is the most important because we worship our Father by giving thankfulness, praise, and reverence. Pakibasa nga po ang Psalms 103, verse 1-5, kung sino po ang may kakayahang magbasa, bago po ako pupunta sa next slide. Awit 103, verse 1-5. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aking magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwing na ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya kasiyahang habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kasalanan. Ay kalakasan. Sorry. Lakasan. Amen. So mapansin po ninyo, ang Psalms 103, verse 1-5, walang ginawa dito ang salmista, no, the psalmist, kundi purihin niyang Panginoon. Saan? Sa mga ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Wala pa siyang hinihingi dito, no? Pinasasalamatan, pinupuri, no? Ipinapahayag, no? Ang malalim na paggalang at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. So yun po ang first step, no? Worship, no? Sambahin ang Diyos. Sambahin natin ang ating amang nasa langit, no? Yun po muna, no? Express your appreciation sa Panginoon, no? Meron na po ba kayong nagawa niyo na po ba ito na meron kayong taong wala na kayong ginawa kundi pag may problema, hinihingan niyo siya ng payo, nakikinig siya, no?
lahat ng mabubuting bagay ginagawa sa inyo. Nagawa nyo na po ba na kapag una kayo nagkita or tuwing magkikita kayo by phone or personal man, yun munang kung meron kayong hihingin uli or sasabihin, no? Yun munang ina-appreciate nyo muna siya. Inaalala niyo yung mga ginawa niya sa nakaraan. Ginagawa niyo po ba yon? Alam niyo po, kapag nagiging ganun pong attitude natin, that is the attitude of thankfulness, no? Attitude of gratitude, no? Matutuwa sa inyo yung tao, di po ba? Lalong-lalo na po sa ating ating Diyos na nasa langit, ang ating amang nasa langit. It gives pleasure to our Father in heaven na tuwing tayo mananalangin, no? Sinasamba natin siya. Pinupuri natin siya. Yumuyuko, dumadapa, no? Lumuluhod po tayo sa Kanya. Tanda po ng ating malalim na pagsamba, pasasalamat, no? Sa Kanya pong banal na pangalan. Dito po sa step na ito, we are not asking from God. Wala po tayong hinihingi. But we are giving Him what He seeks through worship. Sabi po sa John 4:23 to 24, no? Naghahanap daw po ang Diyos ng tunay na sumasamba sa Kanya. God is looking for true worshiper. So kung pwede pong pakipost po ang John 4:23 to 24, napakalaga po nito. Ito po ang uri ng prayer na nagmumula sa puso na tunay na hinahanap ang Diyos kung sino siya at hindi lamang kung ano ang pwedeng ibigay o gawin ng Diyos, no? The motive of this prayer kapag sinabi nating Ama namin, Ama kong nasa langit, Lord, tunay nga pong dakila ka. Pag yan ang mga sinasabi natin sa Diyos, unang-una natin sinasabi, ang ibig sabihin noon, sinasamba natin siya. Worshipper tayo sapagkat hindi lang tayo humihingi, kundi binibigyan natin siya. Tayo ang nagbibigay sa kanya ng something na gusto ng Diyos, and that is yung mga sumasamba sa kanya. Ang motive ng prayer na ganito ay upang pagpalain ng Diyos at i-enjoy lang po ang kanyang presensya. Pakibasa po ang John 4:23 to 24. Sige ako po. Opo. So, John 23, John 23, 4:23 to 24. John 4:23 to 24. Subalit, dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang Amen. uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Amen. Ang Alam niyo Diyos po, ay Espiritu. sige po, Okay go po. ahead po. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yun, purihin ang pagkabasa ng Amen. salita Alam ng niyo po ba dito, kaya po sinabi yun ni Amen. Jesus, meron siyang nakitang babae, Samaritanon. Di ba pa, naituro ko na noon, ayaw ng mga Jew na makasalamuha o makausap ang mga Samaritano kasi sila po yung mga may halo, hindi sila purebred na mga Israelita. So, pati yung pagsamba po nila, hindi po sa Jerusalem. Meron po silang lugar kung saan kasi nga po hindi nag-uusap ang mga yan. Pero si Jesus, nang makita yung babae doon sa well, kinausap niya yung Samaritan woman. Kaya po nang nag-uusap silang ganun, alam niyo, sabi ng babae, kayo sumasamba dyan sa Jerusalem, dyan sa mount na yan, no? Dyan po kayo sumasamba. Dito naman kami. Ang sabi po ni Jesus, darating ang panahon at ngayon ay ito na nga. Ang Diyos, ang amang nasa langit, sabi niyang ganun. Naghahanap siya ng mga tunay na sumasamba sa Kanya. Worshippers na sasambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, kilala nila kung sino talagang Diyos, ang Diyos na mapagmahal, no? Ang Diyos na hindi nagtatangi ng tao, no? Ang Diyos na ang hinahanap ay yung talagang sa puso nila. Kaya sabi ni Jesus, hindi na mahalaga kung nasaan kayo. Hindi na mahalaga kung dito lang sa bundok na ito o dyan kayo. Ang mahalaga, kayo ay tunay na sumasamba sa Diyos. Yun po ang sinasabi po ng Panginoong Jesus.
to bless God and to dwell in His presence. Nawa, tayo pong lahat na naririto, no? Kilala na po natin ang ating sinasamba na itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo na tinatawag nating Father in Heaven. Pag sinamba natin siya, talagang yumuyuko tayo. Hindi tayo nahihiyang sabihin, "O Panginoon, napakadakila mo. Napakadakila mo, banal ka. Karapat dapat po kayong tumanggap ng papuri sa amin. Sinasamba kita, O Diyos." Yan po ang hinahanap ng Panginoon, ng ating Diyos na nasa langit sa ating kapanahunan. Pangalawa, no? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Intercede for His kingdom to come and His will to be done, no? Napansin niyo yung the Lord's Prayer, no? Your kingdom come, sabi ni Lord Jesus, your will be done on earth as it is in heaven. Memorize natin yan. Pero ang ibig sabihin lang niyan, atin pong hinihiling sa Diyos na nawa kung paano siyang naghahari doon sa langit, ganun din ang paghaharing mangyayari dito sa lupa. Bakit mahalaga po ito? Halimbawa, kung sa pamilya ay magulo. Halimbawa, magulo kayo sa pamilya. O kaya sa kapaligiran nyo, araw at gabi, sa barangay, inuman, saksakan, no? Nagmumurahan, no? Walang ginawa ang barangay, kundi tumanggap ng mga reklamo sa mga mag-asawa, sa magkapitbahay. Di ba kaguluhan yon? Pero kapag sinabi niyo pong, "O Panginoong Diyos," halimbawa, dinadalangin niyo ang inyong kapaligiran o ang inyong pamilya, "Panginoon, ang paghahari po niyo sa inyong pagkaharian ay may kapayapaan, Lord. Meron pong pagsasabi ng katotohanan, may pagkakasundo. Yan ang inyong kaharian. Nawa, Panginoon, ang inyong kaharian ay siya ring maghari dito sa amin. Magkaroon po ng kapayapaan. Ang iyong pangalan, O Diyos, ay kilalanin ng mga tao." Yun pong ibig sabihin ng nananalangin kayo parang paghahari ng Diyos. Makilala siya ng mga tao, Panginoon, kung paano po kayo naghahari dyan sa langit, Panginoon. Hayaan niyo, O Diyos, dito rin sa lupa, Panginoon, ang kaming lahat na narito, Panginoon, ay kilalanin namin ang paghahari mo. Yun po yung idinadalangin yung nawa, ang paghahari ng Diyos pumasok sa puso ng mga tao, maghari. Yun po ang sinasabing intercede for His kingdom to come. Lord, kalooban po ninyo, Panginoon, na makakilala kaming lahat ang paghahari niyo nawa, Panginoon, ang siyang makita sa bawat isa sa amin, maging ako, O Diyos. Ipag-pray niyo po yun sa inyong sarili, Panginoon. Maghari ka sa buhay ko, paghariin mo ko, Panginoon, kung paano po kayong naghahari dyan sa langit. Intercede. Ibig sabihin ng intercede, mag-pray para sa kaharian ng Diyos na dumating, maghari at dumating na nga sa pamamagitan ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay. No? Not all that surrounds us and happens to us are God's will, di ba? Hindi lahat ng nangyayari sa mga buhay natin ay kalooban ng Diyos. May mga bagay na nangyayari na ang gumagawa nito ay ang kaaway natin at mismong tayo. At tayo po ay tinawag na manalangin laban sa mga bagay na ito. Kailangan po tayong manalangin na ang kanyang kalooban dito sa lupa ang siyang makapangyayari, katulad pong nangyayari doon sa langit. Ito po yung sinasabing halimbawa, kalooban ba ng Diyos na magkasakit tayo? Hindi, di ba? Hindi ang kalooban ng Diyos. Pero kung minsan, dahil sa pagpapabaya natin sa mga katawan natin, or kung minsan, ang kaaway, siya ang nagiging dahilan para nagkakasakit tayo. Kung minsan, may mga bagay na nangyayaring hindi talaga kalooban ng Diyos. Siyempre, pag nakita natin yon, alam natin hindi kalooban ng Diyos. Yun ang sinasabi natin, "O Panginoong Diyos, huwag niyo pong hayaan." Yan.
na ganito, 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 kundi Panginoon, ang kalooban mo ay ganito, siyang makapangyayari, Panginoon. At sa akin, halimbawa, nananalangin kayo, hindi kayo makapanalangin, no? Parang gulong-gulong isip nyo. Sabihin nyo po, Lord, kalooban mo na ako'y manalangin, na ako po, Panginoon, magtiyaga sa panalangin. Panginoong Diyos, hayaan mo ang iyong paghahari sa buhay ko, na mapuno ako ng panalangin, makatawag ako sa iyo, siyang makapangyayari sa akin, Panginoon, na sa aming pamilya, O God, walang kaguluhan, kundi Panginoon, ang inyong kalooban ang siyang maghahari. Ito po yung we are interceding na ang paghahari po ng Diyos ang siyang makapangyayari. Amen? So, paano tayo nananalangin na ang kaharian ng Diyos ang siyang makapangyayari? Ito po yun, no? Ipanalangin po ninyong maghari ang Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong kabuhayan, sa inyong business, maging sa inyong iglesia, sa community, sa neighborhood, sa government, sa bansa, sa buong mundo. Kapag tayo po'y nananalangin sa mga bagay na yan, sa mga tao, no? Yan po ang uri ng pananalangin na para natin sinasabing, Panginoon, maghari ka sa buhay ko, O God. Masunod ko ang iyong kalooban. Gayun din po sa aming sambahayan, Lord, makilala ka nawa ng aking asawa, ng aking mga anak ko, Diyos. Panginoon, ang amin pong kabuhayan, pagpalain mo, ingatan mo kami, Panginoon, Lord. Ang aming business, O Diyos, huwag niyong hayaan pong ito ay malugi, ito ay pasukan ng ganito. O kaya, Panginoon, ang aming pong church, Lord, pangunahan mo po ang aming pastor, ang aming mga deacons, elders, ang mga ministry leaders, ang mga, alam niyo po, yan po ay inyo pong idinadalangin na maghari ang Diyos. Maging sa community, hayaan mo, Panginoon, na magkaroon po ng kapayapaan. Ang mga namumuno ay magkaroon ng banal na takot sa iyo. Panginoon, dinadalan po namin ang aming Pangulo, ang kabinete, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin ang bansang Saudi, ang bansang Canada, Lord. Dinadalan po namin ang aming bansang Pilipinas. Lord, dinadalangin namin ang buong mundo, ang lahat ng mga taong nilikha mo na makakilala sa iyo. That is interceding for God's kingdom na mangyari po dito sa lupa gaya ng nangyayari sa langit, na ang Diyos ang maghari at ang bawat nakakaunawa ay magsabi ng Amen. 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 Kaya po isulat nyo, Amen. Or mag-Amen po kayo, no? Palakasin nyo po ang loob ko, no? Kaya mapansin po ninyo, Monday, sinong pinagpipray natin? Ngayon, family, sarili natin. Bukas naman, sinong pagpipray, no? Napansin nyo po, halos ang mga nabanggit na ito, idinadalangin natin. Tama po ba? Pati yung mga may sakit at karamdaman. Sapagkat by doing this, no, yan ang kalooban ng Diyos, yun ang paghahari ng Diyos na matupad, makapangyayari. Dinadalan po namin ang aming mga apo, Panginoon. Lord, ingatan niyo po kami sa aming pag-travel. That is inviting God's kingdom, paghahari ng Diyos, pag-iingat ng Diyos, presensya ng Diyos. Amen. Pagkatapos, no? Tapos na i-worship ang Panginoon, pagkatapos na hayaang paghariin tayo ng Diyos, no? Eto pa lang, pangatlo, doon pa lang tayo hihingi sa mga pang-araw-araw nating pangangailangan. Yung bread dito, daily bread, hindi lamang po literal na tinapay. It represents ng mga pangangailangan natin, katulad ng pagkain, inumin, no? Ng dadamitan, upang tayo po ay mamuhay ng komportable. Hindi po tayo naghahanap ng mansion kung wala tayong pambili. Hindi po tayo naghahanap ng mga pagkaing laging masasarap katulad sa restaurant. Pag sinabing daily needs, ito yung kahit mayaman ka man o mahirap, kailangan mo yan sa iyong buhay. Ang pagkain, anumang uri ng pagkain, basta't hindi nakakalason, kailangan po natin yan. Ang daramtan, ang atin pong bahay na masisilungan, ang ating pong health, kalakasan, daily needs po yan, na yan po ang ating hinihingi sa Diyos. Amen? As
for daily needs. Tapos po, eto no, kung ang ating amang mga kinikilala, our physical father, ay nagbibigay po ang tunay na tatay, no? We're not talking here about our Father in heaven, but our earthly fathers, may kanya-kanya tayong mga tatay. Ang mga tunay na tatay na talagang mapagkalinga, ang kanilang hangad ay magkaloob, mag-provide sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Bakit nagsisipagtrabaho ang mga tatay? Upang sustentuhan, no, ang pangangailangan ng pamilya. Yun po ang isang excuse the word, no? Please excuse the word, no? Matinong tatay. Yung talagang tatay. Yun ang pagkakalikha ng Diyos sa mga tunay na tatay. Mayroon silang desire na unahin ang pamilya, ang kanilang mga anak, ang pangangailangan ng mga anak. No? How much more kung daw ang mga tatay dito sa lupa, yung talagang mabubuting tatayan. Yun pong gagamitan ko, no? Huwag po yung matitino kasi po, no? Ayoko pong gumagamit ng mga words na offensive, no? Pero alam ko po, tayong lahat dito, anak na tayo ng Diyos, nagkakaunawaan na po tayo dito, no? Yung mga mabubuting tatay dito sa lupa, ang talagang desire nila, ang naisin nila sa kanilang puso, sa buhay, magtatrabaho sila para sa pangangailangan ng kanilang mga anak. No? How much more kung meron tayong mga tatay dito sa lupa na ganyan ang kanilang ugaling mabuti, e di lalo na yung ating Father in Heaven, siya kasi ang pinakamodelo ng pagiging tatay. Nais ng ating Father in Heaven ibigay ang ating mga pangangailangan. Kaya po, pakibasa po ang Matthew chapter 7, 9 to 11, please. Ano po ang nakasaad dyan? Ako po, Sige po. kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bati? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong mas masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Amen. Amen po. Amen. Si Jesus mismo nagsabi niyan, no? Kung tayo po'y natatakot humingi sa ating Father in Heaven para tayong alanganin, ibibigay kaya ng Diyos ito? Hindi naman yata eh. Pagagalingin ba ako ng Diyos? Di naman yata eh. Magbibigay nga ba ng trabaho ang Panginoon kung ako ay... kaya sabi ni Jesus, yun nga ang inyong mga amang dito sa lupa. Pag ba ang inyong anak, halimbawa kayo'y ama, sabi ng tatay ng anak nyo, tay, nagugutom ako. Pahingi po ng tinapay. Hindi niyo ba sila bibigyan ng tinapay? Magbibigay ba kayo ganito? Ayan ang sinabi ni Jesus, no? Kung kayo nga, masasama kayo. Ibig sabihin po, compared to our Father in Heaven, lahat naman tayo talaga, masama tayo compared sa Diyos. Pero marunong pa rin tayong magbigay sa ating mga anak. Yun ang sabi ni Jesus. Masama nga kayo, sabi niya, compared sa Diyos na nasa langit, marunong kayong magbigay sa inyong mga anak. Nagsisikap kayo. Kahit pawisan na kayo, may sakit kayo, papasok kayo sa trabaho para lang meron kayong maipagkaloob sa inyong mga pamilya, lalo na sa inyong mga anak. E di lalo na yung Father nyo in heaven. Ito po ang sinasabi ni Lord Jesus. Pinapakita po dito, napakabuti po ng ating amang nasa langit. Ibibigay po niya ang ating mga pangangailangan. Hindi po yung mga gusto lang natin, kundi kailangan po natin. Kailangan po ba natin ng pagkain? Kailangan po ba natin ng matitirahan? Kailangan po ba natin ng mga damit? Basic po yan. Wala pa namang naglakad sa atin sa daan na wala pong damit, ano? Wala pa, ano? Wala pa naman po dito na sumala sa pagkain, no? Kahit maski pa paano, tayo po'y kumakain, di ba? Wala pa naman dito na hindi uminom sa loob ng isang araw, no? Yung iba pa nga, soft drinks pa nga eh. Ibig sabihin, our Father in Heaven, ibinibigay
ang ating mga pangangailangan. Kaya wag po tayong matakot humingi. Jesus encouraged us to ask from the Father for what we need every day. Sa bawat araw na pangangailangan natin, no? Kailangan po tayong maging matapang, humingi pagising natin sa umaga after worshiping God, after asking His kingdom to reign in our hearts, His presence. Huwag po tayong mag-atubiling humingi ng ating Panginoon, ako po ngayon ay lalakad, maghahanap ng trabaho. Lord, alam mo na kailangan kong trabaho. Panginoon, pagkalooban mo po ako ng aking kailangan upang ako po, Panginoon, edi yun, paghingi yun. Now, meron po nakasulat dito, magpa-part 2 po ako sa part 2 na ito, hindi ko po tatapusin ng buong lesson, no? There are those who have not received because they simply did not ask. Marami ang hindi nakakatanggap ng mga hinihiling nila sapagkat hindi sila marunong humingi. May pride. Ayaw kilalanin na ang Diyos ay nagkakaloob. No? Ano po ang sabi sa James chapter 4 verse 2? Basa, please. Basa. Ako po, Go ahead po. mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtam. Kaya pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Amen. Amen. Powerful po ito, no? Uulitin ko po siya. May sasabihin po ako sa inyo dito. Sabi po sa Santiago 4:2, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan, kaya't pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi nyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong mga ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Now, mapapansin niyo po rito, yung tinutukoy dito, no? Mga mananampalataya din. Pero bakit kahit mananampalataya, hindi sila tumatanggap? Pero may mga needs sila. Nangyayari, bakit? Kasi, imbis na humingi muna sa Panginoon at hanapin kung ito'y kalooban ng Diyos, gumagawa na sila ng kaparaanan dahil may gusto sila, sige, sulong. Pero pag nabigo sila, akala nila pinagmamaramutan sila ng mga taong nasa paligid, pero nalimutan nila, hindi man lang sila humingi sa Father na siyang talagang nagkakaloob ng pangangailangan at kung iti ikabubuti. Kaya ang sino man sa atin na mayroong nais gawin, mayroong nais makamtan, pero ginagawa lang natin sa ating sarili. At hindi man lang tayo kumukonsulta, humihingi ng tulong, ng gabay o kinikilala na ang Diyos ang pwedeng magbigay sa atin nito kung kalooban niya. Alam niyo po, marami sa atin ang nafu-frustrate. Bakit tayo nakikipag-away kung minsan? Bakit tayo nagtatampo kapag alam natin gusto natin yon pero hindi na ibigay? Kaya may nag-aaway-away kung minsan. Lupa yan, ari-arian yan, no? Bakit? Merong nais sa puso pero hindi humingi sa Father in Heaven, pinilit na gawin ito sa sariling lakas at pag hindi ito nakuha, ang nangyayari, nakikipag-away. Yun po ang sinasabi. Ang sinasabi po dito ng James 4:2, hindi kayo nakakatanggap kasi hindi kayo tumatawag, hindi humingi, sabi niya. Ang ibig sabihin po nito, ine-encourage po tayo ng Panginoon na hingin natin ang ating dinidesire, no? Mula sa ating Ama, kung ito'y talagang kailangan natin, lalo na sa mga pang-araw-araw, at kung hindi natin ito gagawin, kahit ano pong gawin natin. There are those who have not received simply, eto lang palang dahilan kaya hindi tumatanggap, hindi humingi. Tanong ko po, humihingi po ba kayo? Sinasabi po ba ninyo sa Diyos
kung ano ang kailangan nyo. Yung kailangan ha, hindi yung gusto lang ninyo, no? Yung kailangan, ang inyo bang hinihingi sa Diyos o ang inyong hinihingi sa buhay nyo, kailangan nyo ba talaga ito? Or kung ito ay mapa sa inyo, gugulo lang ang buhay nyo. Kaya kailangan pong humingi tayo sa Father, ang ating Ama, higit niyang alam kung ang inyong hinihingi, ang ating mga hinihingi, ay nakabubuti para sa atin. No? Kaya may mga bagay na, Lord, siyang nakakaalam eh. Kailangan ko ito, Panginoon. Alam po natin, no? Desire natin yan eh. Pero ang tanong, kailangan nga ba? Hindi ba ito makasisira? We don't know. But when we ask the Father, kung ito ay makabubuti, immediately ibibigay. Kung minsan naman, i-delay muna. Kasi nga, ang Diyos, kapag siyang nagbigay, wala po itong kasamang pain or sorrow. I-enjoy at i-enjoy po natin ito. Hindi po natin ito ikapapahamak sapagkat alam ng Diyos as our Father ang nakabubuti sa atin. So it's 5:01 po, no? Dito ko po puputulin muna. Jesus encouraged us to ask from the Father for what we need every day. There are those who have not received because they simply did not ask. Nanalangin po ba kayo kanina? Pinanalangin niyo po ba ang trabaho niyo na pagpalain kayo na sa pamamagitan ng inyong trabaho, makikita niyo po ang inyong kakainin, mapoprovide ang inyong mga pangangailangan, na iingatan kayo ng Panginoon. Hallelujah! Ginawa niyo po ba yun? Amen? Jesus encourages us to ask the Father for what we need every day, no? So ito pong reasons why our petitions are not answered. Ito po, no? Ito ang tatalakayin ko next Monday. Ano ang mga dahilan? Nanalangin naman ako Pastora, everyday pa nga Wala na akong ginawa, kundi sincerely, ito nga, sincerely, tapat ka. Walang dahilan para hindi pakinggan ng Diyos ang dalangin mo. Pero bakit hindi sila tinutugon ng Diyos? Anong meron? So, sa susunod na Monday po, no? Susunod na Lunes, tatalakayin po natin ano ang mga dahilan. What are the reasons why our petitions, bakit ang ating mga panalangin, they are not answered. Hindi sila tinugon ng Diyos ayon sa ating kagustuhan. Ano kaya ang dahilan? So, abangan po ninyo sa Lunes, no? Again po, no? Abangan po ninyo. Yan po ang ating pag-uusapan. Amen. Amen. Sino pong napagpala? Meron po ba kayong katanong? Amen. Amen, no? Meron po ba kayong nais na itanong? Kung nahihiya po kayo, kayo po ay mag-message sa akin privately o kaya ipadaan po ninyo kung sino pong kakilala nyo dyan, no? At itatry ko pong sasagutin. Kaya po sinabing itatry ko po, pagsisikapan ko po, no? Siyempre, may mga tanong na ako rin po hindi ko kayang sagutin. Inaamin ko naman po yun, no? So, kailangan ko pong ng sapat na oras upang ito ay hanapin ng kasagutan kung meron pong sagot sa Biblia, no? Pero kung wala, may mga bagay na sadyang hindi pinaalam ng Diyos, pero hindi ibig sabihin hindi na tayo maniniwala sa Kanya. Amen? So, meron po bang gustong mag-comment sa atin pong pinag-aralan ngayon? Meron po bang gustong mag-comment? Kahit comment lang po. Kahit hindi man katanungan. Pastora, masyado kang mabilis magturo. Nakakasawa. Pastora, ganito, ganito. Okay lang po. Kaya, Pastora, pwede po bang sa susunod? O, mag-suggest po kayo. Open po ako sa suggestion. Anybody here who would like to comment po? Bago po tayo sama-samang manalangin para sa ating mga pamilya. O, alam na po natin ang pattern, no? Alam na natin ngayon, pupurihin, sasambahin ng Panginoon, hayaang maghari ang Diyos sa mga buhay ng ating mga pamilya. Yan, Lord, ayan. Pagkatapos, kung may mga personal po kayong pangangailangan, no, sabihin po ninyo sa Diyos. So, doon muna tayo, no? Doon muna tayo, no? I-practice natin ang pinag-aralan. Brother Rene, may comment po ba kayo? Ako Papa po, Romeo?
Sige po, Papa Romeo, sige po, kahit maikling mga pananalita po, go ahead po, makikinig po kami. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat. Gusto ko lang ipaparinig sa inyo dahil hindi ko makakalimutan ang nabasa ko sa Biblia noong mga nakaraang araw tungkol kay Haring Solomon. Si Haring Solomon noong lumalakas, naging matatag ang buhay nila at lumalaki ang kaharian niya. Ang hinihingi niya sa Diyos ay karunungan, wisdom. Hinihingi niya sa Diyos na bigyan siya ng wisdom para pangunahan ang kanyang kaharian. Yun lang ang malaking hinihingi niya sa Diyos. Amen. Salamat. Amen. Salamat po. Napansin ko, no? Amen po. Napansin niyo po, si Tatay Romeo, sabi niya, nagbabasa siya ng Bible. Praise God, no? Kaya po, nakakapag-relate siya. Katulad niyan, binigay niya si Solomon as an example. Hiningi po noon ni Solomon yung need. Ano ang need niya at that time sa Diyos, no? Hindi siya humingi ng kayamanan. Hindi po yun ang need niya. Dahil siya ay isang batang hari, alam niya na mahirap pamunuan ang mga tao kung wala siyang sapat na karunungan, kaalaman. Kaya po, ang Diyos, tinanong siya kung ano ang gusto niya, no? Through prayer or vision, no? Nakausap niyang Panginoon. Hindi siya humingi ng kayamanan or pera, hiningi po niya ay wisdom. Kasi yun ang need niya. At dahil doon, ang sabi ng Diyos, hindi ka man lang humingi ng pera or kayamanan. Paano? Dahil dyan, sabi niya, bibigyan na kita ng karunungan, papapagyamanin pa kita. Alam niyo po, kapag ang mga hiningi natin sa Diyos ay talagang kailangan natin, kung minsan dadagdagan pa yan ng Diyos. Kapag ang sinisik natin ay ang kanyang kalooban. Kasi kalooban ng Diyos na si Haring Solomon, papaghariin, siya ay mag-rule sa mga Hudyo, sa mga Israelites na kanyang bayan. At dahil yun ang kalooban ng Diyos, yun ang nais gawin po ni Solomon. Kaya naman, pinagkaloob ng Diyos sa kanya at dinagdagan pa. Salamat po, Papa Romeo, no? So ngayon po, tayo po ay sama-sama ng dudulog sa Diyos. Magsipagbukas po tayo ng ating mga microphone. Sabay-sabay po tayo. Una, sambahin ng Diyos na nasa langit. Pangalawa, no? Hayaan po na ang Diyos ay maghari sa ating pamilya. Diyan na po, no? Yan ang pinagpipray natin, no? Yan po, hinihingi natin sa Diyos, Panginoon, ang akin pong mga pamilya, Lord, maghari ka sa buhay nila, ang kaligtasan, hallelujah, guidance, yan po, yan na po, no? Yan po ang hingin natin at pagkatapos po, ihuli nyo po, isunod po ninyo yung inyong mga pangangailangan. Hallelujah. At kapag nagtapos po kayo sa panalangin, alam po natin, hingin natin sa pangalan ni Jesus, purihin natin ang Diyos, hindi pa man niya binibigay, magpasalamat na tayo. Sige po, lahat po tayo'y manalangin, please. Hinihiling ko po sa inyo, i-practice po natin ang napag-aralan natin. Hallelujah, thank you Jesus. O Panginoong Diyos, aming amang nasa langit, dakila ka. Aking pagmahal na Ama Wala sa kang langit, katulad, O Diyos. Salamat, Kahanga-hanga ang iyong mga gawa.
Lumuyo po kami, walang lumuluhod kami, O Diyos, sumasamba sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Ngayon na may pusong Purihin ka, Panginoon. puno ng Purihin pananampalataya. ka sa aming mga Panginoon, buhay. Aming itinataas namin sa inyo ang lahat ng mga Handa, Panginoon, ang pagkilala kung sino ka, na merong ang Diyos na makapangyarihan, Banal, kaso tapat sa aming lahat. Mark Solomon Kahanga ang iyong gawa. na may Aming lagnat, mga buhay. buho, Purihin ka, Panginoon. Narito po kami. Narito si Sister Des. po sa kanyang Narito vote, si Pastor Will. Narito si Sister tuhod, Teresita. elbow, Si Lola John Juanita. Solomon po, Sister Susan, Sister Gina. Si Papa Romeo, Sister Eris. Aming Sister Diyos, lahat Tana, po Sister ng Jen. mga may Bella Lisa, Brother Rene. Sister Sister Sally, Boy, may Panginoon. cancer, Sister